Magandang araw! Gina Jed Tales presents Astig na babaeng volunteer ng barangay, hindi nakaporma ang mayaman na binata. Story of Serena and Victor. Isinulat ni Aviona. To be narrated by yours truly, Miss Hanelet. Napahawak si Serena sa kaniyang noo nang makita si Donna Ramirez na nagbubudel fight sa kanilang barangay. Napaawang ang labi niya dahil hindi ito ang unang beses na nakita niya ang matanda na naghanda ng maraming pagkain para suyuin siya. Diyos ko! Bulalas niya at agad na nilapitan ang matandang babae. Madam Donna! Hep! Tinaas ni Donna ang kaniyang kamay para pigilan siya. Huwag mo na akong pigilan sa mga bagay na gusto ko, Serena. Ginagawa ko ito para bigyan sila ng masarap na pagkain. Hindi po ba parang sobra na yan? Nagtatakang tanong niya. Anong sobra? Parang kulang pa nga. Natatawang sagot ni Donna. Natulala siya at hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari na naman ito. Sa hindi kalayuan ay nandoon ang van ng madam at nandoon din ang mga gwardya nito para proteksyon sa matanda. Huminga siya ng malalim dahil hindi ito ang unang beses at kung minsan pa, parang gusto na lang din niyang maglaho dahil nahihiya siya. Serena, I told you, lahat gagawin ko para lang pumayag ka sa kasal. Nakangiting saad ni Donna. Pero hindi naman po kailangan na ganito kainggrande. Nahihiyang saad niya. Of course, kailangan na inggrande talaga. Kailangan kong ipakita ang efforts ko sa'yo, no? Natatawang saad ni Donna. Hindi niya maiwasan na mapangiwi, lalo na at kitang-kita sa mga mata ng mga tao ang kasabikan sa masarap na pagkain na ipinadala ng ina ni Victor. Ito na yata ang pang-araw-araw niyang buhay at masasaksihan, lalo na at kitang-kita niyang desidido ang madam na maituloy ang kasal nilang dalawa ni Victor. Ilang beses na siyang lumayo ngunit ilang beses na rin siyang nabigo sa kakatago, lalo na at madali siyang nahahanap ni Victor. Ano ba itong bahay mo? Wala man lang design at isa pa, luma na ang mga couch mo. Saad ni Donna nang makapasok ito sa bahay niya. Ayoko pong tanggalin ang mga yan, lalo na at espesyal pong bawat sulok ng bahay na ito. Kay mama po kasi ang lahat ng ito. Sagot niya. Dear, nag-aalala lang ako na baka hindi ka safe sa lugar na ito. Gusto mo bang puntahan ko si Victor? Total, gusto ko rin na makapag-usap kayong dalawa. Saad ni Donna. Ayoko po siyang makita. Magalang ngunit may diin sa kaniyang boses. Magmula nang tumuntong siya sa edad na 18, ay lagi nang pinapares sa kanya si Victor. Ang lalaking ubod ng kaseryosohan at halimaw sa negosyo, lalo na sa mga babaeng matured. At mas matanda rito ng 2 taon. Hindi niya talaga gusto si Victor, ngunit dahil magkaibigan ang kaniyang ama, na siyang businessman at ang ina ng lalaki, ay wala tuloy siyang taka sa tradisyonal na arranged marriage. Ang tanging gusto ko lang po ay magkaroon ng tahimik na buhay, kaya hindi na po kailangan ni Victor na magpunta rito. Sagot niya. Ngumuso si Donna. Ayaw mo talagang pakasalan ng anak ko, Serena? Malinaw po ang desisyon ko tungkol sa kasal. Ayoko pong magkaroon ng spotlight at mas gusto ko po ang tahimik na buhay. Saad niya. Hinaplos si Donna ang kaniyang buhok, kaya napalunok siya. Mukha lang intimidating ang dating ng madam. Ngunit mabait ito sa kanya at alagang-alaga siya nito. Dahil hindi nalalayong ugali nilang dalawa. Maldita at mataas ang pride. Hindi rin niya alam kung bakit siyang gusto nito. Isa lang naman siyang average na babae. Kumbaga, kasama siya sa mga hindi naman mayaman tulad ng mga ito. Pwes, hindi rin ako titigil kakagawa ng paraan para mapapayag ka. Hindi ka ba naaawa sa Victor ko? Araw-araw na malungkot ang anak ko dahil ayaw mo sa kanya. Pangungulit nito habang palabas ng bahay niya. Ang pangit niya pong malungkot, madam. Nakangiti ngunit sarkastiko ang sabi niya. Umasim ang mukha ni Donya at umirap sa kawalan. Sasabihin ko sa kanya na sinabi mo sa akin na mukha siyang monkey. Tignan natin kung hindi pa mag-ayos ang batang yon. Hindi niya tuloy alam kung matatawa ba siya o maiinis sa biro ni Madam Donna. Kumaway siya sa kotse nito at napailing na lang. Pinagmasdan niya ang kaniyang bahay at tama nga ang matanda.
dahil halos lahat ng gamit ay pinaglumaan na, ngunit hindi halata dahil araw-araw niya itong pinupunasan. Uy, Serena! Kumaway si Janice at ngumiti. Bumisita na naman si Madam? Oo, kakauwi nga lang eh. Lumabas siya at tinignan ng kaibigan. Gustong-gusto ko talaga niya para sa anak niya, no? Natatawang tanong ni Janice at napailing. Kasama nito ang isa pa nilang kaibigan na si Celia. Hindi ko rin alam kung bakit. Wala rin naman akong gustong sabihin sa kanya. Dahil mas gusto ko rito kaysa roon. Sagot niya. Bakit ba ayaw mo kay Victor? Mayaman, gwapo, perfect, at maraming pera. Sayang! Tunog ng hihinayang at dismayado ang boses na Celia. Bet ko pa naman siya. Huy, huwag kang ilusyonada at hindi ka type noon. Nakangiwing sambit na Janice. Hindi rin naman siya gusto ni Serena kaya may chance pa ako. Pagbibiro ni Celia. Natigilan siya at napatingin sa kanyang magandang kaibigan na naghahangad ng mataas. Matured ang katawan nito sa edad na 25, habang siya na 23 pa lang, pakiramdam niya, hindi pa nag-matured ang katawan niya. Mukha pa raw siyang Barbie doll na pitit, ayon sa mga nakakakita sa kanya, lalo na at blonde pa ang buhok niya. Grabe nga yung mommy nun ha, halos magpaula na sa daan ng 1,000 para sa amin. Natatawang saad ni Janice. Napailing siya. Hindi ko na nga rin alam kung anong gagawin sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakikita si Victor, ngunit alam niyang nasa paligid lang ang mga tao nito. Hindi niya maiwasang isipin na talagang sinusubukan nito ang pagiging maldita niya, lalo na't alam nito kung paano siya asarin. Kung hindi mo gusto si Victor, akin na lang Pagbibiro ni Celia at tumawa. Joke lang! Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala at hindi ko siya gusto. Natawa naman si Celia at niyakap ang braso niya. Baliw! Joke lang naman! Ngunit wala roon ang atensyon niya, kundi sa isang Raptor Ford car, hindi kalayuan sa kanyang bahay, at alam niya kaagad kung sino ang nagmamay-ari nun. Walang iba, kundi si Victor, Papansin Ramirez. Serena, ikaw raw ang kasama na magdi-deliver ngayon. Kami nang bahala riyan sa mga gulay mo. Napalingon siya kay Aaron nang magsalita ito sa kanyang likod. Ngumiti siya at kaagad na tumango dahil magde-deliver sila ng mga kahon ng maintenance para sa mga senior citizens sa kanilang barangay. Inayos niya ang kanyang nakalugay na buhok bago siya sumama kay Mang Tonyo sa kanilang sasakyan. Ito nga pala si Victor. Siya muna ang tutulong sa atin na ibigay ang mga gamot doon sa barangay. Saad ni Tonyo. Sino po? Tanong niya dahil baka mali ang narinig niya. Ngunit hindi na niya kailangan pang marinig ang sagot dahil mula sa kotse, lumabas si Victor na nakasuot ng itim na pants, isang navy blue na v-neck t-shirt at isang Caterpillar boots. Napasinghap siya at hindi kaagad nakagalaw, lalo na at nakita niya ito ng mas malapit at hindi niya inaasahan na magkikita silang dalawa. Anong ginagawa mo rito? Bulyaw niya. Volunteer din ako. Sagot ni Victor at tinignan siya. Ano? Gulat niyang tanong. Ngumiti ang binata at tinignan siya. Nag-volunteer muna ako bago ako mag-apply bilang driver ng barangay. Isa pa, bakante ang posisyon na yun kaya magkasama tayo. Sino naman na nagsabi sa'yo na gusto kitang makasama? Pati ba naman ikaw? Hindi makapaniwala ng tanong niya. Bakit hindi? Nakangiting tanong ni Victor at binuksan ang backseat ng lumang kotse. Sumakay ka na. Nagtagis ang panga niya, lalo na at alam niyang sinasadya nito ang lahat para makapag-usap silang dalawa. Huminga siya ng malalim at hindi pinakita sa mga tao at lalong-lalo na kay Victor na apektado siya at ayaw niyang malaman ng mga ito na magkakilala silang dalawa at malapit ng ikasal. Tahimik siyang sumakay ngunit kapansin-pansin ang pagsulyap ni Victor sa kanya, kaya nangunot ang noo niya. Matagal ka na ba rito, Victor? Ngayon lang kita nakita. Saad ni Tonyo. Bago lang po ako sa lugar na ito, Mang Tonyo. Magalang nitong sagot. Ganun ba? Wala pang pinagkakakitaan sa Manila at dito ka sa probinsya nakarating? Tanong ni Tonyo. May hinahabol po kasi ako kaya napadpad ako dito, Mang Tonyo. Gusto ko po sana suyuin para umuwi na sa bahay namin. Sagot ni Victor.
Muntik na siyang masamid sa sarili niyang laway. Kaya mabilis siyang umirap at mabuti na lang at nakarating na sila sa isang barangay. Lahat ng mga babaeng nandoon ay napapatingin sa binata, lalo na't kaagaw-agaw naman ng pansin ang malaki nitong katawan at ang naghihimutok at tila galit nitong biceps tuwing nagbubuhat. Uy, sino yan? Tanong ni Janice. Siya ba si Victor? Tanong naman ni Celia na kagat na ang labi. Bumuntong hininga siya. Siya nga si Victor. Tumili si Celia at napalunok. Ipakilala mo naman kami! Gusto naming makilala ang mapapangasawa mo. Wala na siyang nagawa kundi ang ipakilala ang mga ito sa lalaki. Ngunit napansin niya ang palaging pagdikit ni Celia sa binata. Pakiramdam niya ay normal lang iyon. Ngunit hindi niya maiwasan na mapasulyap doon habang namimigay ng gamot. Hindi na siya muling sumakay sa kotse, lalo na at hindi naman kalayuan ang bahay niya mula sa barangay. Serena, tawag ni Victor. Anong kailangan mo? Tanong niya habang diretso ang tingin sa daan. Nauuhaw ako. May tubig ba sa bahay mo? Tanong ni Victor. Tumigil siya sa paglalakad at napatingin sa binata. Wala bang tubig sa barangay at kailangan pa na sa bahay ko? Ngumiti si Victor. Baka sumakit ang tiyan ko. Hindi mo ba naisip na talagang sasakit ang tiyan mo kapag akong nagbigay sa'yo ng tubig? Humalukip-kip siya at iritadong pinagmasdan si Victor. Bibigyan mo pa ako ng maruming tubig? Ngumuso si Victor at napakamot sa batok. Hindi, singhal niya. Baka ako pang maging dahilan ng pagkamatay mo, no? Nagmamadali siyang pumasok ng kanyang bahay at mabuti na lang malinis yun bago siya umalis. Pinainom niya si Victor na panay ang tingin sa kabuuan ng bahay niya. Napalunok siya dahil alam niya ang dahilan ng pagpunta nito. Kung tatanungin mo ako tungkol sa kasal, hindi pa rin ang sagot ko. Saad niya. Hindi ko naman tinatanong. Sagot nito at pinagmasdan ang labas ng bahay niya at ang pinto ng bahay niya. Bahagya siyang nakaramdam ng pagkapahiya, lalo na at hindi naman pala nito tinatanong ang gusto niyang marinig mula rito. Padabog niyang kinuha ang pitsil at baso at padabog na nilagay sa lababo. Mabilis siyang lumabas ng kusina at naabutan si Victor na tinitignan ang bintana at ang doorknob niya. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ikaw lang bang nandito? Tanong nito at sinulyapan siya. Ako lang. May problema ka ba sa bahay ko? Tanong niya at namewang sa sala. Tinignan siya ni Victor. Seryoso ang mga mata nito. Gusto ko lang makasiguro na ligtas ang mapapangasawa ko. Umismid siya. Sinong nagsabi na gusto kong ikasal sa'yo? Please lang. Pagod na akong marinig yan ah. Balang araw. Hindi rin yan ang sasabihin. Serena! Boses na Celia mula sa labas ng gate ng bahay niya. Nangunot ang kanyang noo at agad na tinabig si Victor na nakaharang sa pinto niya. Nagulat siya nang makita ang kaibigan na nakasuot ng maikling short at isang halter top. May dala pa itong Tupperware na naglalaman ng ulam. Madalas na hindi naman ito gawain tuwing nagpupunta ito rito. Oh, Victor! Gulat na tawag ni Celia. Anong ginagawa mo rito? Paalis na rin siya. Malamig niyang saad dahil ang lalaki lang ang nakita nito, samantalang siya ang unang lumabas. Anong kailangan mo, Celia? Gusto ko lang iabot tong kare-kare na paborito mo. Nakangiting sabi ni Celia at ang tingin ay sa lalaking nasa likod niya. Salamat, hindi ka na sana nag-abala pa. Saad niya at kinuha ang Tupperware. Tinignan niya si Victor na umayos ng tayo at hinintay siyang makapasok sa bahay niya. Binuksan niya ang Tupperware at naamoy kaagad ang peanut. Mabilis niya iyong inilayo sa kanya dahil allergic siya sa mani. Sa kahit anong klase ng mani. Nangunot ang noo niya dahil anong naisip ni Celia para bigyan siya ng kare-kare kung alam nitong allergic siya. Ako nang kakain. Magluluto na lang ako. Agap na Victor at hinawakan ng siko niya. Alam kong allergic ka sa peanuts. Madam, ano pong meron? At bakit ang daming paper bag dito? Nanlalaki ang mga mata ni Serena nang makita ang madam na ngayon ay nasa bahay niya. Nakita niya ang ilang tauhan na naglalapag ng mga paper bag at may bagong matres pa na inakyat mismo sa itaas. Lahat ng yan ay para sa'yo talaga, Serena.
Nakita ko kasi na paulit-ulit ang damit mo kaya bumili ako. Isa pa, nakita ko rin ang bed mo. Saad ni Donna. Ngumuso siya. Kung tungkol pa rin, no dear. Regalo ko yan para sa'yo. Nakangiting sabi ni Donna. Nag-abala pa po talaga kayo. Saad niya at bumuntong hininga. Nasaan ang anak kong si Victor? Akala ko magkasama kayong dalawa. Tanong nito. Hindi pa man siya nakakasagot, ay narinig na niya ang boses ni Celia, Rose at ang hakbang ni Victor. Napatingin siya roon at natigilan siya nang makitang nakangisi ang binata habang si Celia naman ay tawa ng tawa. Bigla ay nakaramdam siya ng pag-ikot ng sikmura niya dahil sa nakita niya at kung hindi siya nagkakamali. Hindi ganito kainteresado si Celia sa mga lalaki. Kay Victor lang. Ay! Ang bongga! Gulat na sabi ni Rose nang makita ang madam. Victor, tawag ni Donna. Ma, kalmadong bati ni Victor at humalik sa pisngi ng ina. Mama mo siya? Ang ganda! Singit ni Celia at ngumiti. Kaibigan po kami ni Serena. Ngunit hindi roon ang atensyon niya, kundi kay Victor na lumapit sa kanya at tumabi sa gilid niya. Ngayon lang siya nakaramdam ng inis sa kaibigan. Ngayon lang siya nakaramdam na parang may kakaiba sa kilos at pananalita nito. Huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang pakikinig. Ang swerte naman po ni Serena sa inyo. Hindi ko po tuloy maiwasan ng mainggit. Pagbibiro ni Celia. Uy, ate girl, nakakahiya ka. Awkward na sabi ni Rose. Tumawa si Donna. Sadyang gusto ko lang maging komportable si Serena. Ang dami pong damit at mamahali na sandals. Tumawa si Celia at ang tingin ay nasa mga paper bags. Hindi niya maiwasan na umirap. Umalis siya roon dahil hindi niya talaga maintindihan kung anong nararamdaman niya. Nagsiselos ba siya? At para saan naman? Nagluto siya ng pagkain ng ina ni Victor at habang nagluluto siya ay naramdaman niya ang presensya nito sa gilid niya. Anong kailangan mo? Tanong niya. Gusto ko lang itanong kung anong lulutuin mo. Sagot ni Victor. Ampalaya na may itlog. Malamig na saad niya. Sinigang na rin. Ngumisi si Victor at dinungaw ang malaking kaldero bago siya tinignan. Halos maglapat ang kanilang mga mukha kaya napalunok siya at napatitig sa gwapong mukha ni Victor na nakabalandra sa harapan niya. Umalis ka nga! Iritadong saad niya. Bakit naiinis ka? Natatawang tanong nito at kumuha ng baso. Pakailan mo kung naiinis ako, Victor. Malamang tao ako at nakakaramdam. Singhal niya. Nagsiselos ka ba, Serena? Tanong ni Victor. Halata sa mukha nito ang pagbibiro. Ngunit sa mga mata nito ay bakas ang pagseseryoso. Natigilan siya at napatitig sa mukha ng binata. Hindi rin niya alam. Ang alam niya lang ay hindi siya mapakali at bumabaliktad ang sikmura niya sa tuwing nakikita si Celia at Victor. Hindi, sagot niya. Kahit magkaroon ka pa ng babae, hindi ako magselos. Subukan mo, Victor. Ngumiti si Victor. Okay, kung yun ang sabi mo, balik na ako. Tinaas nito ang baso at ngumiti ulit. Buong araw ay nasa bahay niya ang ina ni Victor. Walang araw na hindi niya naririnig ang tawa ni Celia habang nag-uusap ang mga ito. Huminga siya ng malalim dahil ang alam niya, hindi talaga titigil ang mag-ina sa kakaalok sa kanya ng kasal. Alam din niya na hindi rin titigil si Donna hanggat hindi sila nagsasama ni Victor. Hindi pa rin talaga magbabago ang desisyon mo, Serena? Biglang tanong ni Donna sa kalagitnaan ng tawanan. Hindi pa rin po. Mahinang sagot niya. Ngumiti si Donna. Alam kong masyado akong makulit pero alam mong gusto kita para sa anak ko, Serena. Tradisyon natin ang arranged marriage. Kaya sige, pagbibigyan kita. Ayaw ko naman na magalit sa akin ang anak ko. Wait, ikakasal po si Serena? Tanong ni Celia na parang hindi nito alam. Natawa ng mahina ang ina ni Victor. Tradisyon, iha. Silang dalawa ang gusto naming ikasal. Hindi pa po ready si Serena? Tungkol po ba sa business ang kasal? Tanong ni Celia. Nakita niyang siniko ni Rose ang kaibigan niya, ngunit hindi ito tumigil. Huminga siya ng malalim at tinignan si Victor na nakatingin pala sa kanya.
Tila pinapanood ang reaksyon niya. Nangunot ang noo niya at agad na inayos ang kaniyang upo. No, Victor likes Serena. Actually, matagal na silang magkakilala. Kaso lang mas gusto na si Serena rito dahil nandito ang bahay ng kaniyang ina. Me? I'm their bridge para magkatuluyan sila. Nakangiting sabi ni Donna. Awkward na natawa si Celia. So, hindi pa naman po sigurado kung love nilang isa't isa. Ngumiti ang babae. He deserves better po. Natigilan siya at napatingin sa kaniyang kaibigan. Hindi niya inaasahan yon at maging si Rose ay nangunot ang noo. Sumeryoso ang mukha nito. Tinignan niya si Victor na umayos ng upo at napatingin din kay Celia. I deserve her. Sabi ni Victor. Kaya ko rin maghintay. Celia, tara na. Seryosong sabi ni Rose at hinawakan ng kamay nito. Serena, mauna na kami Bukas na lang. Mabuti na lang at may tumawag kay Donna kaya nagmamadali rin itong umuwi. Hindi rin nagtagal ay naiwan silang dalawa ni Victor na nakatayo sa sala. Malamig niya itong tinignan. Pwede ka na rin umuwi. Huwag ka na rin babalik kasi hindi rin magbabago ang desisyon ko. Isa pa, gusto ka ni Celia. Ayaw kong paasahin ng kaibigan ko. Seryosong sabi niya. Anong sinasabi mo? Nangunot ang noo ni Victor. Sinasabi ko lang na maghanap ka ng ibang babaeng ikakasal sa'yo. Ayaw kong ikasal, Victor. Ngumiti siya at bumuntong hininga. Mas maganda siguro kung dun ka sa sure na papakasalan ka. Tinitigan siya ni Victor at nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya. Bumilis ang tibok ng puso niya at sa hindi malaman na dahilan, bigla siyang nanghina. Wala akong ibang magugustuhan kundi ikaw, Serena. Wala rin akong papakasalan na iba kundi ikaw. Do you get me? Lumapit ito at tinignan siya. You're going to be my bride. Kapansin-pansin ang pag-iwas na Celia kay Serena. Hindi niya alam kung anong naging problema ng kaniyang kaibigan, ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang tanging mahalaga sa kanya ay malaman kung ano nga ba ang tunay niyang nararamdaman kay Victor. Bagong trabahador? Tanong niya. Oo, bagong trabahador natin si Victor. Siya ang bagong driver ng barangay natin. Saad ng barangay captain. Napalunok siya at tinignan ang binata na ngayon ay nakatingin sa kanya. Lumipas ang ilang araw, madalas na silang magkasama at mas lalo niyang nararamdaman ang pagkagusto niya rito. Ang tanging dahilan lang naman kung bakit ayaw niya rito dahil sa estado nito. Ayaw niyang magkaroon ng espasyo sa mga mayayaman na tao dahil mas gusto niya ang kapayapaan. May problema ba, Serena? Tanong ng kapitan. Wala naman po. Sagot niya. Siya rin ang makakasama mo sa pagde-deliver ng mga maintenance at pag-aasikaso sa mga kailangan gawin sa barangay. Saad ng kapitan. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang sinabi nito. Buong araw silang magkasama ni Victor sa covered court ng barangay. Abala sila sa pamimigay ng mga pagkain para sa mga batang musmus at palaboy-laboy sa daan. Ngumiti siya sa mga ito at sinigurado na magiging maayos ang pila. Hindi pa rin nawawala ang pagmamahal mo sa mga bata. Puna ni Victor. Mahal ko ang mga batang nakakasalubong ko, nakakasama ko at nakakausap ko. Kagaya kasi ni Mama, kapag pumupunta kami ng charity, ay laging ang mga bata ang unang yumayakap sa kanya. Saad niya, napatango si Victor at tinulungan siya. Ilang buwan ka rin nandito. Wala ka pa rin bang balak bumalik sa Maynila? Ngumiti siya sa bata at nilingon ang binata na napatingin sa kanya. Hindi niya rin alam kung anong maaaring bumungad sa kanya pag uwi niya. Siguro ang kaniyang ama at ang kasalang una niyang haharapin pagdating niya roon. Mas mahal ko rito. Isa pa, narito ang bahay ni Mama. Mas gusto ko rito. Ayoko sa syudad kasi masyadong magulo. Marahang sagot niya. Gusto mo talaga rito? Tanong ni Victor. Napakurap siya dahil nag-iba ang tono ng boses ng binata. Hindi niya maiwasan na kabahan at matakot, ngunit hindi maalis sa isip niya ang pag-iisang dibdib nila balang araw. Sa mga ikinikilos niya ng mga nakaraang araw at sa pabugso-bugso ng damdamin niya, sa tingin niya, unti-unti na siyang nahuhulog. Oo, nauutal niyang sagot. Dito na rin ako. Sagot ni Victor. Nanlaki ang mga mata niya. Anong sinabi mo? Ayaw kong pilitin kang umuwi sa Manila na hindi ka pa desidido. Mananatili ako rito
hanggang sa pumayag kang ikasal tayong dalawa. Kung gusto mong manirahan sa malaking bahay ng mamo mo, doon na rin ako titira. Seryosong saad ni Victor. Nag-ugat sa kaniyang isip ang mga sinabi ni Victor sa mga sumunod na oras. Habang abala siya sa kanyang paglilinis, nakita niya si Celia na nakasuot ng isang dress at nakatali ng maayos ang buhok. Nakita niya kung paano ito pumunta kay Victor at paano sumabit ang kamay nito sa braso ng binata. "Uy!" tawag ni Rose. Grabe si Celia. Hayaan mo siya. Malamig niyang saad at nag-iwas ng tingin. Balita ko ay kinausap niya ang papa niya tungkol sa paglapit sa negosyo ni Victor, lalo na't nakwento ni Celia ang hilig sa agriculture ni Victor. Sabi pa ni Rose at inayos ang blonde niyang buhok. Kung makakabuti naman si negosyo, ayos lang. Sagot niya. Namewang si Rose at pinakatitigan siya. Seryoso ka ba, Sirena? Harap-harapan kang piniplastic na Celia pero ganyan ka pa rin? Harap-harapan na rin niyang kinukuha si Victor sa'yo. Hindi ko man lang ba magsiselos ang magagalit? Tumigil siya sa paglilinis at tinignan ng kaibigan. Gusto niyang umamin ngunit mas gusto niyang manahimik. Wala akong karapatan na pagbawalan si Victor sa kung sinong babaeng gusto niya. He can do whatever he wants. Labas na ako roon, Rose. Sagot niya. Baka magsisi ka. Banta ni Rose. Natawa siya at napailing na lang. Tinignan niya muli si Celia na nakatingin na pala sa kanya. Hindi siya ngumiti o kumaway man lang kagaya ng ginagawa niya. Nakita niyang hinawakan ni Celia ang kamay ni Victor na nagulat at nangunot ang noo. Oh, ano? Ayaw mo pa rin kumilos? Tanong ni Rose. Victor! Tawag niya sa binata. Mabilis pa sa 5:00 na napalingon ang binata sa kanya at agad itong naglakad patungo sa direksyon niya. Tinignan niya si Celia na napawi ang ngiti at nangunot ang noo. Maliit siyang ngumisi kay Celia na matalim ang tingin sa kanya. Uuwi na ba tayo? Tanong ni Victor. Tumango siya. Masama ang pakiramdam ko at may kailangan akong asikasuhin sa bahay. Napatango ang binata at agad na kinuha ang sling bag niya. Tara na. Hinawakan nito ang siko niya. Natawa si Rose at tumango sa kanya. Ganyan dapat. Umuwi sila ng gabing yun at pinagluto siya ni Victor ng ulam. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Madam Donna, ay tsaka naman siya sumabay sa pagkain ni Victor na naghihintay sa kanya. Nagluto ako ng nilagang baka na paborito mo. Saad ni Victor. Talagang pinag-aralan mo ang gusto ko Tanong niya. Ngumisi si Victor. Of course. Gusto ko matutunan ng lahat para sa'yo. Salamat. Mahinang saad niya at nagsimulang kumain. How was it? Tanong ni Victor at ngumiti. Ngumiti rin siya pabalik. Masarap. At malasa. Sa hapagkainan, masaya silang kumain at nang matapos silang dalawa, ay naghintay siya sa sala dahil ginawan siya nito ng dessert. Huminga siya ng malalim at napatingala sa kisame. Hindi niya natuloy alam ang gagawin at mararamdaman niya sa mga oras na ito. What are you thinking? Tanong ni Victor na umupo sa tabi niya. Iniisip kong kasal. Saad niya at tinignan ang binata. Serena. Tawag ni Victor. Tama si Celia. Hindi mo deserve ang babaeng katulad ko. Isa pa. Bakit hindi mo subukan si Celia? Bakit hindi mo subukan na mahalin? Alam mong sagot ko riyan. Mariing saad ni Victor. Natigilan siya at tinikom ang bibig niya. Umiwas siya ng tingin dahil may takot pa rin sa puso niya. May takot pa rin dahil sa tradisyon na ito. Nabuwag ang pamilya niya at nawala ang kanyang ina. Ganon din kaya silang dalawa? Rinig na rinig ni Serena ang ingay ng mga taong nag-iinuman sa covered court dahil nagkaroon ng isang malaking event na sagot ng barangay. Mula sa kaniyang upuan, kitang-kita niya si Victor kasamang ilang manginginom at si Celia sa tapat na lamesa. Kumusta kayo ni Victor? Balita ko nga si Madam Donna ang nag-sponsor nito. Para raw sa'yo, saad ni Rose. Hanggang ngayon, nasisingit pa rin niya ako sa schedule niya. Masyado niyang gusto ang pagpapakasal ko sa anak niya. Sagot niya. Normal naman yun, Serena. Normal din na magustuhan ka ng mami ni Victor. Lalo na't nakitaan kanya ng potensyal. Iniisip mo ba na magagaya rin sa mga magulang mong kasal nyo? Tanong ni Rose. Hindi siya nagsalita at uminom ng juice habang ang mga mata ay nakay Victor na nakangiti at panay ang tango sa mga kausap. Baka nga katulad noon, maghiwalay din sila ng pangmatagalan at hindi na muling mag-usap pa.
Paano mo nasabi na magiging katulad nga ng nakaraan ng kasal niyo kung hindi niyo susubukan? Tanong ni Rose. Rose, mahinang sabi niya. Ngumiti ang kaibigan niya. Subukan yung dalawa. Kung hindi nag-work, edi maaga niyong malalaman. Kapag nag-work, edi ipagpatuloy niyo. Nagkasiyahan ng lahat ng tao at nakita niya si Victor na panay ang tawa kasama ang mga manginginom. Nakita rin niya ang pagtayo ni Celia na may hawak na baso ng alak para ialok sa binata. Ngunit nakita niya ang pagtanggi ni Victor, dahilan para magsigawan ng mga tao at panay ang tulak kay Celia. Natigilan siya nang mapaupo si Celia sa kahati ng hita ni Victor. Dahilan para mailapag niya ang baso niya. Serena! Sigaw ni Rose. Mabilis niyang hinila ang braso ni Celia at mabilis itong sinampal. Lahat ng tao ay natahimik dahil sa ginawa niya habang siya ay punong-puno na. Dahil ilang linggo na niyang tinitiis ang pagsiselos niya, umaasa na makakaramdam man lang si Celia. Bakit mo ginawa yon? Galit na buliyaw ni Celia. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Tanong niya pabalik. Serena, mahinang tawag ni Victor at hiniwakan ang siko niya. 3 beses ako nagbigay ng babala sa sarili ko para hindi kita saktan at pagsalitaan ng masama pero ngayon sobra na. Hindi ko man lang ba makaramdam na ang taong ito ay ikakasal na? Saad niya. Kanino? Sa'yo? Tumawa si Celia. Sa'yo nang walang pakialam kahit ilang beses mong saktan si Victor? Sa'yo na walang ibang alam kundi baliwalain ang nararamdaman ni Victor at isipin ang sarili mo lang. Natigilan siya at tila natamaan sa sinabi ni Celia, ngunit hindi siya nagpatinag. Kumukulo ang dugo niya at nangingilid ang luha sa mga mata niya. Hindi ka makasagot dahil yun ang totoo, Serena. Wala ka namang gusto sa kanya kaya akong sumasalo dito. Akong nandito para sa kanya. Akong nandito para alagaan siya at mahalin. I'm sorry, Celia. Mali yatang pagkakarinig ko dahil ang akala ko, kaibigan ka ng asawa ko. Putol ni Victor. Ang buong akala ko ay kaibigan ka ni Serena, kaya pinakikisamahan kita dahil mahalaga ka sa kanya. Pero ngayong naririnig kong lahat ng tumula sa'yo, pakiramdam ko hindi na tama to. A friend will never betray her friend. Napasinghap siya dahil sa seryosong pagkakasabi ni Victor. Pakiramdam niya ay nagsipagtayuan ng balahibo sa kanyang batok. Hinawakan ng binata ang kamay niya bago tinignan si Celia at ang mga tao. Uuwi na kami ni Mrs. Nakangiting sabi nito na parang walang nangyari. Kailangan na niyang magpahinga. Sige, go lang! Sabi ni Rose at ngumiti. Maging sa kanilang paglalakad ay tahimik siya hanggang sa mag-asikaso siya. Napailing siya at agad na lumabas ng kanyang kwarto at naabutan si Victor na nasa veranda at tahimik na nakatingin sa mga bituin. Victor, tawag niya. Bakit gising ka pa? Nilingon siya ni Victor at marahan itong lumapit sa kanya. Yung kanina, mahinang sabi niya. Hindi lang talaga ako nakapagpigil, lalo na't napalunok siya. It's fine. Agap ni Victor at hinawakan ng kamay niya. Mas gusto ko nga makita ang side na yun sa'yo. At least, I feel loved by you. Pinisil niya ang palad ng binata. Actually, nagsiselos ako. Diretso ang tingin niya sa mga mata nito na nakatitig sa kanya. Huminga siya ng malalim at marahang niyakap ang binata. Pinanatili niya ang kanyang pisngi sa dibdib nito. Rinig niya ang malakas sa tibok ng puso ni Victor. Serena, nauutal na tawag nito. Hindi ko rin alam kung bakit ko nagawang bagay na yon. Ngunit aaminin kong nagselos ako. Sa akin ka may karapatan habang wala naman siyang karapatan para sa'yo. I got triggered so I hurt her. Saad niya. Darling, it's fine. Mababakas ang masayang boses ni Victor habang magkayakap silang dalawa. I mean, masaya akong nakuha kong atensyon mo. I'm sorry din at hindi ko alam na hindi na kayo magkaibigan. Tinrato ko siya ng tama dahil ang akala ko ay magkaibigan pa rin kayong dalawa. Umiling siya at huminga ng malalim bago humiwalay sa binata. Nagkatinginan silang dalawa at sabay nang ngumiti sa isa't isa. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala iyon sa labi. Amoy pa rin niya ang pinaghalong alak at mint sa bibig nito, ngunit gusto niya ang amoy na iyon. Walang kahit na sinong pwedeng humadlang sa ating dalawa. Gagawin kong lahat para sa relasyon na ito. At sisiguraduhin ko na sa akin ka ikakasal. Saad ni Victor. Ngumiti siya.
Konting push pa. Tumawa si Victor at hinalikan ang noo niya, ang kanyang pisngi at ang gilid ng labi niya. Napatalon siya sa gulat at nakita niyang namungay ang mga mata ni Victor habang nakatingin sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa at unti-unti ay naglapit ang kanilang mukha para sa kanilang unang halik. Napayakap siya sa liig nito at mas lalo siyang niyakap ng binata habang abala sila sa labi ng bawat isa. Babalik tayo ng Manila. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Please. Namamaos na sabi ni Victor nang maghiwalay ang labi nila. Namumula pa ang kanyang pisngi, ngunit hindi siya makagalaw. Dahil iyon na yata ang una nilang halik sa isa't isa. Tumango siya at kasabay nun ay niyakap niya ang binata at sabay nilang pinagmasdan ang bituin sa langit ng magkayakap. Tuwang-tuwa ang Madam Donna sa pagbisita ni Serena sa mansyon nito. Nagulat siya nang makita ang napakaraming handang pagkain sa lamesa at may pabulaklak pa ito para sa kanya. Pakiramdam niya talaga ay nagmistulang tulay talaga si Donna sa relasyon niya kay Victor na nakauwi sila ng Manila. Oh dear! Niyakap siya ni Donna. Ang tagal kong hinintay na makita ka ulit. For sure, nagkamabutihan na kayong dalawa ng anak ko. Salamat po sa bulaklak. Sagot niya. Ngumiti si Donna. Ano ka ba? Magiging daughter-in-law na rin naman kita kaya mama na lang ang itawag mo sa akin. Talagang kinancel ko ang schedule ko kasi nabalitaan ko rito na uuwi kayo ng anak ko. Ma, nangangalay na si Serena. Natatawang saad ni Victor. Ay, oo nga. Tumawa si Donna at hinawakan ang bewang niya. Umupo ka muna, dear. Ano ba yan? Nakalimutan ko. Tumawa siya ng mahina. Okay lang po. Sa umagang yon, sabay-sabay silang kumain at napasarap pa ang kwentuhan nila dahil mukhang excited ang Madam Donna na ikasal silang dalawa. Nang matapos silang kumain ay dumiretso naman sila sa kumpanya ng Ramirez upang umattend ng meeting. Sa labi pa lang ay sunod-sunod na ang bati na natatanggap niya, ngunit napawi lang ang kanyang magandang mood nang makita si Celia. Kasama nito ang mga magulang. Serena? Gulat na tawag ni Celia. Formal niyang tinignan ng babae. Nandito ka rin pala, Celia. Yes, ngumiti si Celia sa kanya. Actually, nandito kami para sa business proposal at planning a wedding. Wedding? Tanong niya. Yes, wedding namin ni Victor. Since merging ng kumpanya, gusto ko rin i-take ang opportunity para mas magkamabutihan kaming dalawa. Nakangiting sabi ni Celia. Gusto niyang matawa ngunit pinigilan niya ang kaniyang sarili. Tumango siya at agad na umalis kasama ang kaniyang ama dahil nauna na sila Victor kasama ang mga magulang nito. Hindi na para makipag-away pa dahil alam naman niyang siya ang magiging asawa nito. Kilala mo ang babaeng yun? Tanong ng kaniyang ama. Anak siya ng mayaman na hasyendero sa probinsya. Hawak nilang malaking sugar mill sa bansa. Saad niya, napatango ang kaniyang ama. Siya yata ang pumunta sa opisina ni Donna para pag-usapan ng kasal. Akala ko ba maayos na kayo ni Victor? Maayos naman po kami ni Victor. Agap niya. Lumabas sila ng elevator at agad silang pumunta sa meeting room. Pamilya nila ni Victor ang nandoon at mukhang out of place ang pamilya ni Celia. Taas noo siyang naglakad at tumabi sa kaniyang ama. Sa tapat niya ay si Victor na tinignan ang tube top niya bago ito nagtaas ng kilay. So, hindi na para patagalin pa ang usapan na ito at mukhang nagkasundo naman na ang anak ko at si Serena. Sabi ng ama ni Celia. Gusto ko pong ipush ang wedding. Gusto ko po na maging deserving ni Victor. Saad naman ni Celia. Halatang nagulat ang ina ni Victor at agad itong napatingin sa kanya. Hindi siya nagsalita ngunit ramdam niya ang tingin ng binata sa kanya. Gusto niya lang talagang manahimik para isahan na lang kapag nagsalita siya. Interesado ako kay Victor. Sabi ni Celia. Gusto kong mag-merge ang kumpanya, lalo na't nakaline naman ang negosyo namin sa gusto ni Victor. Magiging maganda ang kalalabasan kung kaming dalawa ang magsama, imbes sa Serena. Wait, dear. Awkward na tumawa si Donna at napalunok. Akala ko ba business proposal? Yes, ma'am. Business and wedding proposal for my daughter. Sabi ng ama ni Celia. Natawa si Donna. Wait. Oh my God. Napahawak ito sa ulo at tinignan si Victor na nanatili ang tingin sa kanya. Hindi ko alam na tungkol ito sa kasal pero
Matagal na kasing nagkasundo ang dalawang pamilya na si Serena ang para sa anak ko. Hindi niya maiwasan na tignan si Celia na nakakunot ang noo. Hindi naman po mahal ni Serena ang anak niyo, kaya dapat ang babaeng papakasalan niya ay mahal siya. Saad ni Celia. At sa tingin mo ikaw yun? Biglang singit niya. Natigilan ang lahat at napatingin sa kanya. Tila nakahinga ng maluwag si Victor nang magsalita siya. Umayos ito ng upo at tila nabunutan ng tinik nang magsalita siya. Huminga siya ng malalim at pinagmasdan si Celia na nakatitig sa kanya. Ilang araw lang kayong nagkakilala. Sa tingin mo, mahal ka na niya? Hindi ba malinaw para sa'yo na kaya ka lang niya kinilala dahil magkaibigan tayo? Hindi ko akalain na aabot ka sa ganito, Celia. Saad niya. Gusto ko si Victor at walang makakapagpabago nun. Itutuloy ko po ang kasal. Tinignan niya si Donna na tila nagliwanag ang mga mata. Papakasalan ko si Victor. Tumayo siya, hindi dahil galit siya, kundi dahil ayaw na niyang ulitin pa ang sinabi niya. Dinala niya ang kanyang bag at agad na umalis doon para pakalmahin ang kanyang ulo. Hindi niya inaasahan na susunod sa kanya si Victor na mabilis na kinuha ang kamay niya. Akala ko hindi ka na magsasalita kanina. Una ni Victor, napalunok siya at bumuntong hininga. Hindi ko lang gusto ang mga lumalabas sa bibig niya. Lalo na't magkaibigan kaming dalawa. Ayoko lang ng drama. Ngumiti si Victor. Halatang malaki ang nabunot na tanik sa dibdib nito. Tinignan niya sa Victor at ngumiti dahil napagtanto niya na ang nararamdaman niya sa mga nakalipas na araw ay selos. Pangaangkin dahil simula sa umpisa, sa kanya si Victor. Huwag mo akong ibigay sa iba. Pakiusap ni Victor. Ayoko sa iba, Serena. Ngumiti siya at hindi niya napigilan na matawa. Hindi na, Victor. Akin ka, simula umpisa. Ngumisi si Victor at hinawakan ng kaniyang kamay. Ngumiti rin siya at napailing dahil ang tagal niyang kinimkim ang tunay niyang nararamdaman para sa binata. Matagal bago niya nalaman ang tunay niyang pagmamahal para kay Victor. Mas lalo lang itong lumalim na akala niya ay mababaw lang. Kinabahan ka ba? Tanong niya habang nasa elevator silang dalawa. Sakto lang. Akala ko kasi ay magbabago pang isip mo. Sabi ni Victor. Ngumiti siya at hinawakan ng kamay ng binata. Hindi na magbabagong isip ko, Victor. Alam kong ikaw ang papakasalan ko. Kaya magkita na lang tayo sa altar. Nanatili si Serena sa Manila habang inaasikaso ang kanilang kasal. Binisita niya rin ang kanyang ama na tuwang-tuwa na makasama siya. Tinignan niya ang batang lalaki sa mansyon, ang anak ng kanyang ama sa ibang babae. Tanging siya lang ang anak nito sa kanyang ina. Kumusta naman ang buhay mo sa probinsya? Narinig kong nanatili ka sa bahay ng iyong ina. Sabi ni Rodolfo. Nilingon niya ang kanyang ama. Maayos pang buhay ko roon, Dad. Marami po akong natutunan sa mga taong nakatira roon kaya na-adapt ko rin ang pamumuhay nila. Hindi na kita pinilit pang umuwi rito sa Maynila dahil alam kong hindi mo iiwan ang bahay ng mama mo. Saad ni Rodolfo. Natutuwa lang ako na pumayag ka sa tradisyon ng pamilya. Alam kong tutol ka sa arranged marriage. Dahil ayoko pong matulad sa inyong dalawa ni Mama. Pag-amin niya, natigilan ang kanyang ama at napatingin sa kanya. Ngumiti siya at pinagmasdan ang bunsong anak ng kanyang ama. Masaya itong naglalaro kasamang ibang bata ng laruang kotse. Nilingon niya ang kanyang ama na ngayon ay nakatitig sa kanya. Dahil sa tradisyon, pilit kayong ikinasal kahit pa hindi niyo mahal ang isa't isa. Minahal niyo lang ang isa't isa dahil sa akin hanggang sa mawala na lang si Mama. Hindi ko alam kung totoo mo ba siyang minahal. Mahinang saad niya. Serena, tawag ng kaniyang ama. Totoo naman po yun, Dad, hindi ba? Marahang tanong niya. Umiling ang kaniyang ama dahilan para matigilan siya. Napakurap siya at tinuon ng atensyon sa kaniyang ama. Hinintay niya itong magsalita dahil matagal na panahon na niyang gustong marinig ang sagot nito. Minahal ko ang mama mo kahit pa nung hindi ka namin kasama. Minahal ko ang mama mo sa paraan na kaya kong iparamdam sa kanya at minahal ko siya ng sobra nung dumating ka. Nangako ko sa kanya na mamahalin ko siya sa abot ng makakaya ko. Pero sadyang, hindi talaga para sa amin ang kasal. Saad ni Rodolfo. Bakit? Kuryosong tanong niya. May mahal na ibang iyong ina, Serena. Ang bahay na yun ay ang ginawa niyang tirahan para lumayo sa akin at para hindi namin masaktan ng isa't isa.
Nagkasundo kami na maging mabuting magulang para sa'yo. Mahal namin ng isa't isa ngunit hindi kami para sa piling ng bawat isa. Malungkot na ngumiti si Rodolfo. Natigilan siya, lalo na nang makita ang malungkot na mga mata ng kanyang ama na nakatingin sa kanya. Mahal ko ang mama mo, Serena. Sadyang may mga pagkakataon lang talaga na akala namin ay okay ng relasyon namin. Pero hindi. Kaya nung malaman ko na ikakasal ka rin, gusto kong pumili ng taong mamahalin ka. Gusto ko yung taong aalagaan ka at taong pipiliin ka sa araw-araw. Ngumiti si Rodolfo. Papa, tawag niya. Ngumiti ito. Kaya kapag ikinasal ka na at nagkaroon na ng sariling pamilya, lagi niyong piliin na ayusin kaysa tapusin. Tumatak ang mga sinabi ng kanyang ama sa utak niya. Sa sumunod na oras naman, ay sumama siya kay Victor para sa kanilang lunch date. Pumunta sila sa restaurant at nagulat pa siya nang makita ang bulaklak sa mesa. Tinignan niya ang binata na nakangisi habang inaalalayan siya paupo sa kaniyang upuan. Nag-abala ka pa talaga. Nakangiting sabi niya at hinawakan ang bulaklak. Gusto ko maging espesyal ang araw na ito para sa ating dalawa. Ngumiti si Victor at huminga ng malalim. Kumain silang dalawa habang pinag-uusapan kung saan siya magpapagawa ng kaniyang wedding gown at kung saan siya kukuha ng kanyang makeup stylist. Habang nag-uusap silang dalawa ay may dumating na waitress na may dalang putahe na nakatakip. Paglingon niya kay Victor, marahan itong tumayo at nagulat siya nang dahan-dahan itong lumuhod sa gilid niya. Victor! Nanlaki ang mga mata niya. Ngumisi ang binata. Open. Nginuso nito ang putahe na nakatakip. Dahan-dahan niyang binuksan yun at mas nagulat siya nang makita ang "Will you marry me" na nakasulat doon. Kumalabog ng malakas ang puso niya at nagwala ang mga halimaw sa kaniyang tiyan. Nangilid ang luha sa mga mata niya. Hindi niya inaasahan na mararanasan niya ito. Gusto ko ng formal na proposal dahil gusto kong malaman mo na seryoso ako at hindi ako aatras sa kasal. Gusto kong iparamdam sa'yo na totoo ang kasal na ito at mahal na mahal kita. Marahang sabi ni Victor. Victor, gulat pa rin niyang bulalas at napatingin sa singsing na nasa plato. Serena, gusto ko magpakasal sa'yo. Hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil alam nating pareho na mahal natin ang isa't isa. So please, marry me. Nakangiting sabi nito. Yes! Yes! Tumangu-tangu pa siya at natawa. Papakasalan kita. Sumilay ang ngiti sa labi ni Victor at tumayo ito bago isuot ang singsing. Natawa siya at sinagot ang matamis na halik ng binata sa kanya. Nang humiwalay siya ay sabay nilang pinagmasdan ang singsing na nakasuot sa kaniyang daliri. So, this is a surprise. Saad niya habang nakayakap sa lalaki. Natawa si Victor habang hinihele ang katawan nilang dalawa. Hindi mo alam kung gaano ako kinabahan dahil lang sa proposal na to. I want to make it perfect at gusto kong magustuhan mo. Ngumiti siya dahil hindi niya rin talaga inaasahan na mararanasan niya ang ganitong proposal. Tumatak na naman sa isip niya ang sinabi ng kaniyang ama at gusto niyang patunayan na maglalas ang relasyon nilang dalawa ni Victor. Mahal na mahal kita, Serena. Mahinang saad ni Victor. Ngumiti siya at tinignan ang singsing niya. Mahal din kita, Victor. Napasinghap ang lalaki at humiwalay ito sa kanya. Napapikit siya ng halikan na naman muli siya nito katulad nung una nilang halik. Ramdam niya ang pagmamahal sa labi ni Victor. Ramdam niya ang nakakalusaw na pagmamahal nito. We will make this marriage perfect. Saad ni Victor. Hindi ko hahayaan na hindi tayo magtatagal sa kasal na ito. I will make sure that you will live happily with me. Napangiti siya. Gagawin ko rin ang best ko para maging mabuting asawa sa'yo at ina sa pamilyang bubuuhin nating dalawa. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na napangiti sa isa't isa. Niyakap nila muli ang isa't isa. Nang magpunta si Serena sa kumpanya ni Victor, laking gulat niya nang makita si Celia na naroon at naghihintay. Nangunot ang noo niya at sa hindi malaman na dahilan, naaawa siya sa kaibigan niya. Hindi niya alam kung bakit umaasa pa rin ito kay Victor. Mabuti naman at nandito ka na. Pukaw ni Celia sa atensyon niya. Huminga siya ng malalim bago naglakad palapit. Celia,
Mahinang tawag niya. Huwag mo akong tawagin na parang magkaibigan pa rin tayo. Pagkatapos mo akong pahiyain sa harap ng maraming tao, lalo na kay Madam Donna. Mariing saad nito. Habang pinagmamasdan niya ang kaniyang kaibigan, napagtanto niya na ito na rin yata ang tamang oras para magkausap silang dalawa. Gusto niyang linawin ang lahat sa babae at gusto niyang maging patas kay Celia, lalo na at matagal na silang magkaibigan. Sadyang nabulag lang ito sa sariling galit at pagmamahal. Alam kong galit ka pa rin sa akin dahil doon. Ngunit gusto kong malaman mo na gusto ko pa rin na mag-aayos tayong dalawa. Gusto ko pa rin magkaroon ng malino na relasyon sa'yo, lalo na't kaibigan pa rin kita. Marahang sabi niya, kung kaibigan mo nga talaga ako, hahayaan mo akong magmahal. Hahayaan mo akong mahalin si Victor. Taas noo siyang tinignan ni Celia. At kung mahal mo ako bilang kaibigan mo, bawiin mo ang kasal niyo. Natawa siya, dahilan para matigilan si Celia habang nakatingin sa kanya. Napagtanto niya na magkaiba talaga ang estado nila sa buhay. Mayaman man si Celia sa paningin niya noon, hindi pa rin talaga nakakakumbinsi ang ugali na ipinapakita nito ngayon. Hindi ko isusuko si Victor, kahit na anong mangyari. Una pa lang akin siya. Una pa lang, ako na ang babaeng napili para pakasalan siya. Hindi ko rin talaga alam kung bakit nagkaganito ka samantalang maayos naman tayo sa probinsya. Kalmadong sabi niya. No, natatakot ka kasing agawin kong lahat sa'yo, kaya inuunahan mo na ako. Natatakot kang maging akin ang lahat sa'yo, kaya ganito ka kang gumanti. Nakakatakot ka, Serena. Nakakatakot ang pagiging inggitera mo. Mariin at bahagyang lumakas ang boses nito. Lahat ng empleyado ay napatingin sa kanilang dalawa. Nagtagis ang panga niya dahil ayaw na ayaw niyang gumagawa ng eksena. Malay ba niya kung nandito si Madam Donna o kung sino sa mga Ramirez? Baka mapahiya si Celia. Celia, hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo. Mas lalong hindi rin ako takot na mapunta ang lahat sa akin. Una pa lang, ayaw ko na ng spotlight. Ayaw ko na ng maraming tao kaya paulit-ulit kong tinatakasan ng kasal. Kaya sa mata ng lahat ng tao, wala akong inagaw sa'yo. Wala akong kahit katitingnan na pala sa'yo. Kaya bakit ko kukunin ang lahat sa'yo kung sa simula pa lang, ako na ang una. Mahabang paliwanag niya. How dare you? Sigaw ni Celia. Kahit kailan, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo dahil kaibigan kita. Ngayon, kung gusto mo pala na magkagulo tayong dalawa, hahayaan na kita sa gusto mong mangyari. Nagsabi na ako, Celia, at hindi ka naman siguro bobo para ulit-ulitin ko pa. Saad niya sa malamig na boses. Tumalikod siya ngunit hindi niya inaasahan na hihilain ito ang buhok niya. Nanlaki ang mga mata niya at agad na napahawak sa pulso ni Celia. Ramdam niya ang galit nito dahil halos makalbo ni Celia ang buhok niya sa lakas ng pagkakahila. At sinong may sabi na pwede ka nang umalis? Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Celia. Celia, ano ba? Pilit niyang kinukuha ang buhok niya. Kung ako sa'yo, titigilan mo ang buhok ko. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Paano kung ayaw ko? Ngunit habang nasa ganun silang senaryo, bumukas ang pinto ng elevator. Si Madam Donna kasama si Victor at ang dalawang gwardya ang nandoon. Nanlaki ang mga mata ni Madam Donna at mabilis pa sa hangin itong itinulak sa Celia. How dare you hurt her? Sigaw ni Madam Donna. Tila nahimasmasan si Celia at binitawan kaagad siya. Mabilis siyang sinalo ni Victor na nagtatagis ang panga. Napalunok siya dahil kilala niya ang matandang babae. Kung paano ito magalit at kung anong gagawin nito sa mga taong nanakit sa pamilya nito. Madam Donna, mahina ngunit nauutal na saad ni Celia. Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Anong karapatan mo para hawakan siya ng ganon samantalang walang kasing babang estado mo? Mariing saad ni Madam Donna. Madam, mahinang saway niya. Walang sino man ang pwedeng manakit kay Serena. Ikaw pa lang nakita kong nanakit sa kanya. Hindi ko gusto ang ginawa mo, Celia. Mas lalong hindi ko gusto na sinisira mo silang dalawa. Saad ni Madam Donna at napailing. Madam, mahinang saad ni Celia, nanginginig sa takot. Ngunit walang pinapakinggan si Donna. Walang kahit na sino ang pwedeng manakit kay Serena. Mataas man ang estado o mas mahirap pa sa kalabaw. Huminga siya ng malalim at tinignan si Celia na nanginginig sa takot. Nagkatinginan sila ni Victor na umiling, ngunit desidido siyang paalisin ng kaibigan. Umalis ka na, Celia. Malamig niyang sabi. Palalampasin ko ito, pero sa susunod,
Si Madam Donna nang bahala sa'yo. Serena, saway ni Donna. Ngumiti siya at huminga ng malalim kasabay ng pagtingin niya kay Celia. Simula rin ngayon, hindi na tayo magkaibigan pa. At ayaw ko na rin na makita ang pagmumukha mo rito. Kaagad niyang hinarap si Victor na mukhang nakuha ang gusto niya. Masakit man mawala ng kaibigan, ngunit ayaw niyang mawala ng respeto sa sarili. Pinagbigyan niya si Celia sa lahat ng pagkakataon, ngunit hindi niya kailanman matatanggap ang klase ng kaibigan na ganid at walang pinapakinggan. Gusto ko nang umuwi, mahinang sabi niya kay Victor. Sure, sweetheart. Mahinang sagot ni Victor at hinawakan ang bewang niya. Ngumiti siya at hindi na muling tinignan pa ang mga empleyado. Dire-diretso ang lakad niya dahil nanghihina ang puso niya habang nakikita si Celia. Kung nakinig lang ito sa kanya, maaari pa niya itong pagbigyan sa lahat ng pagkakataon at hayaan na lang ang nangyari ngayon. You may now kiss the bride. Pakiramdam ni Serena, iyon lamang ang hinihintay ni Victor dahil nagmamadali itong tinanggal ang nakaharang sa kaniyang mukha. Sagabal, nakangising saad nito. Tumawa siya. Ay nako, ngunit napapikit siya nang sunggaban siya nito ng mainit, malalim at puno ng pagmamahal na halik. Sinagot niya iyon ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Lumalim ang kanilang halik hanggang siya na mismo ang bumitaw. Natawa siya at tinignan ang mga taong pumapalakpak. Isang beach wedding ang naisip niya dahil iyon ang pangarap niya noon pa man. Congrats! Nakangiting sabi ni Rose at niyakap siya. Talagang habang buhay may asawa ka na. Rose, tawag niya at niyakap pabalik ang kaibigan. Salamat. Humiwalay ito sa kanya at ngumiti. Huwag mo pa rin kalimutan na bumisita sa probinsya, okay? Maghihintay kami. Napatango siya at niyakap muli ang kaibigan na natawa. Niyakap din niya ang kanyang ama na hinaplos ang kanyang likod at paulit-ulit na hinalikan ang kanyang ulo dahilan para mapangiti siya. Sigurado ka ba talaga naroon kayo titira ni Victor? Bumili ako ng bahay para sa inyong dalawa. Saad ni Rodolfo. Sigurado na po kami ni Victor, Dad. Ang bahay po na binili mo ay siyang bahay bakasyon na naming mag-asawa kapag pumunta po kami rito. Kalmadong sabi niya. Napatango si Rodolfo at hinaplos ang kaniyang buhok. Salamat naman at nakikita kong masaya ka sa kasal niyo ni Victor. Mahal ko po si Victor at lagi po naming pinipili ang isa't isa. Saad niya. Sa araw din na iyon, sama-sama sila sa reception. Kumpleto ang pamilya ni Victor at nandoon din ang barangay kapitan at ang mga taong naging katrabaho niya roon sa barangay. Ngumiti siya habang pinapanood ang mga ito dahil alam niyang ito ang unang beses na makakadalo ang mga ito sa isang engranding event. Isang kiss naman dyan! Sigaw ni Rose at pinaingay ang wine glass na hawak gamit ang kutsara. Natawa si Victor. Kiss daw, Mrs. Tumawa siya at pinagmasdan ang mga taong sunod-sunod na nagpaingay ng mga wine glass. Hinalikan niya ang kanyang asawa na napangiti at hinawakan palalo ang bewang niya. Ramdam niya ang pananabik nito. Ngunit habang siya, ramdam niya ang kaba sa unang gabi nilang dalawa bilang mag-asawa. Nakahanda ng eroplano niyong dalawa papuntang Paris. Sabi ni Madam Donna at ngumiti. Ma, alam ko ang ngiting yan. Natatawang saad ni Victor. Bakit? Ako kaya ang naging dahilan kung bakit ka pinakasalan na si Rena. Ako rin na naging tulay niyong dalawa. Basta wag niyong kalimutan na bigyan ako ng apo. Kahit dalawa lang. Nakangiting sabi nito. Madam Donna, nanlaki ang kaniyang mga mata. Tumawa ang matandang babae. Bakit? Hindi na ako bumabata pa at kayong dalawa, nasa tamang edad na kayo, no? Pwede niyo na gawin ang mga ginagawa ng mag-asawa. Hindi kayo uuwi hanggat wala pa akong apo. Wala silang nagawa ni Victor, kundi ang matawa at mapailing na lang. Sa katunayan yan, bago sila umuwi ng Pilipinas pagkatapos ng honeymoon nila, balak nilang libutin ang mga lugar na nais niya. Gusto niyang mas makita ang mundo at mas makilala pa ang sarili niya. Gusto rin niya na magkaroon sila ng oras na Victor upang mas makilala nila ang isa't isa. Pero ikaw, ilan ba ang gusto mo? Tanong ni Victor habang kumakain sila. Nilingon niya ang asawa. Si Dad lang ang meron ako at ikaw. Kaya kahit ilan, Victor. Gusto ko ng malaking pamilya kaya
Bigyan mo ko ng pamilyang katulad ng sayo. Napatitig sa kanya ang asawa at ngumiti. Gusto ko rin ng malaking pamilya kasama ka, Serena. Gusto ko rin na maramdaman mo ang pamilyang matagal mo nang gusto. I'll make sure na magiging worth it ang lahat ng ito. Ginawa mo ng worth it ang buhay ko noon pa man, Victor. Hindi mo ako kailanman iniwan noong panahon na nawala sa akin si Mama. Nandyan ka palagi sa tabi ko, kahit pa ayaw ko ng tao sa paligid ko. You made me feel my worth. Pinaramdam mo sa akin na kamahal-mahal ako. Marahang sabi niya at hinawakan ang kamay nito. Napalunok si Victor at bumuntong hininga. Gusto kong masolo ka ngayon, Serena. Gusto kong halikan ang bawat parte ng katawan mo. At gusto kong lagyan ng marka ang paborito kong parte ng katauhan mo. I want to kiss you so bad. Right now. Napalunok siya at nagsitaasan ang balahibo sa kaniyang katawan. Pakiramdam niya ay nag-init siya sa mga sinabi ni Victor na nagyaya na siyang umalis. Dumating ang wedding car nilang dalawa na nakasulat sa itaas ay newlyweds, dahilan para matawa siya at mapailing. Ito ang sasakyan niyo papunta sa airport, okay? Ready na ang lahat. Nakabook na rin ako ng hotel niyong dalawa, so enjoy! Nakangiting sabi ni Madam Donna. Natawa siya at niyakap ang matandang babae. Thank you, Mom. The best ka. Napasinghap si Donna. Serena, oh my God! Dapat ganyan talaga ang tawag mo sa akin. Humiwalay ito at pinakatitigan siya. Ang sarap pakinggan. Ngumiti siya at agad na sumakay sa kotse nilang mag-asawa. Bumukas ang bubong ng sasakyan, dahilan para mamangha siya at mapatingin sa mga tao. Kumaway si Rose sa kanya at ngumisi. Ang kanyang ama naman ay tumango. Tara na. Nakangiting saad ni Victor. Natawa siya. Excited na ako. Habang umuusad ang sasakyan, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa bukas na bubong. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang mga bituin na bumaba sa lupa. At bawat kaway ng mga tao ay tila ba nagsasabing, good luck. Napangiti siya, hawak ang kamay ni Victor na nakatingin sa kanya na para bang siya lang ang mundo nito. Alam mo, bulong ni Victor at binalik sa daan ang tingin. Ito ang simula ng bagong yugto natin bilang mag-asawa. Napatingin siya sa asawa at sa sandaling yon, dama niya ang kasiguruhan. Hindi na lamang ito simpleng biyahe papunta sa airport. Ito ay paglalakbay patungo sa panibagong pangarap. Sa isip niya, bumalik ang alaala ng lahat ng pinagdaanan nila. Ang mga gabing puno ng alaala, ang mga umagang may halakhak, at ang mga pangakong binitawan nila sa isa't isa. Excited ako kasi kasama kita. Sagot niya, sabay higpit ng hawak sa kamay nito. Habang papalapit sila sa airport, ramdam niya ang tibok ng puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa tuwa. Sa wakas, magsisimula na ang kanilang bagong kwento at handa silang harapin ito ng magkasama. Years later, tinupad nga nila Victor at Serena ang gusto nilang malaking pamilya. Nagkaroon sila ng 3 makulit na anak na lalaki na sabay-sabay nilang inaalagaan. Ngayong first time nilang magkaroon ng anak. Hindi na yata nila kilala ang salitang tulog dahil sa makukulit nilang mga bata. Nasaan na naman yung 3 yun, hon? Tanong niya kay Victor. Nginuso ni Victor ang kusina habang nakaupo ito sa sofa. Nasa refrigerator na naman sila at nakuha ng pagkain. Natawa siya at napaupo na lang din sa carpet. Vincent! Sean! Celine! Isa-isa niyang pagtawag sa mga anak. Isa-isang dumungaw ang ulo ng kanilang mga anak sa pader. Ngumiti siya at tumango sa kaniyang mga anak na sabay-sabay na tumakbo patungo sa kaniya. Nanlaki ang mga mata niya nang matumbas si Celine, ngunit mas nagulat siya nang huminto sila Vincent at Sean para tulungan ng kapatid. Mahinang saad niya at tinignan ng asawa. Nakita mo yon, hon? Ngumiti si Victor. Yes, baby. Nakita ko. Tumayo ang lalaki at agad na kinarga ang mga anak. Tumawa siya ng isa-isang gumapang ang kanyang mga anak patungo sa kaniya. Humalik ang mga ito sa kaniyang labi, dahilan para mapangiti siya. Hindi niya inaasahan na ganito kasarap mamuhay ng simple, kompleto at masaya. Tinignan niya ang mga bata na ngayon ay naglalaro na sa kadika nilang laruan. Hon, tawag ni Victor at tinapik ang espasyo sa sofa. Come here.
Ngumiti siya at agad na lumapit sa kaniyang asawa. Natawa siya nang paulanan siya nito ng halik sa mukha, liig at sa dibdib. Napayakap siya sa kaniyang asawa at napasandal sa dibdib nito. Ilang taon na ang nakalipas magmula nang ikasal silang dalawa at ilang taon na rin ang nakalipas magmula nang tumira sila sa probinsya. "Mama!" tawag ni Sean. "Yes, baby?" "Hug! Daddy?" tanong nito at ngumiti sa kanila. Natawa siya. "Hug, Daddy." "Hug, Sean!" saad nito. Nagtawanan silang lahat dahil sa mahigpit na yakap ng mga bata. Ilang taon na rin ang nakalipas magmula nang hindi na niya nakita pa si Celia. Wala na rin siyang naging balita pa sa kanyang dating kaibigan, ngunit umaasa siya na magkakaroon sila ng oras para sa isa't isa. Lumipas din ang maraming taon, nagtayo siya ng isang maliit na sari-sari store para sa mga taong walang kakayahan na bumili sa bayan. Ang mga tauhan niya rin doon ay ang mga taong nakilala niya sa probinsya. "Ang saya ng buhay na to," saad niya sa asawa nang lumabas sila at maglakad-lakad. "Pero thank you, hon." "For what?" tanong nito habang hawak ang kaniyang kamay. Ngumiti siya. "Alam kong mahirap mag-adjust sa buhay na ganito, pero pinanindigan mong kaya mo. Nagpapasalamat lang ako dahil sinamahan mo ako at pinaramdam mo sa akin na okay ang buhay na ito. Sinabi ko sa'yo na lahat gagawin ko para patunayan na walang katapusan ang kasal na ito. Gusto kong maging komportable ka habang kasama mo ko. Gusto kong maging karapat-dapat ako sa'yo. Kaya ako ginagawang best ko." Nakangiting saad ni Victor. Huminto sila sa paglalakad at pinagmasdan ang tahimik na dagat. Ilang taon na rin silang magkasama ni Victor at kahit kailan, wala siyang naging problema sa asawa. Wala rin siyang naging problema sa pag-aalaga nila sa kanilang mga anak. Kahit abala ito sa trabaho at kahit pauwi-uwi ito sa Maynila, wala silang nagiging problema. "For sure, tuwang-tuwa ang mama mo dahil pinaganda mo ang bahay niya. Ginawa mong maingay ang tahimik na bahay at ginawa mong makulay ang bahay sa pamamagitan ng mga bata." Saad ni Victor habang hinahaplos ang daliri niya. "Yun naman talaga ang gusto ko, Han. Ito naman talaga ang gusto ko kaya takot ako noon na ikasal. Pakiramdam ko, hindi ako makakakilos ng maayos. Pakiramdam ko noon, hindi na ako magkakaroon pa ng buhay na gustong gusto ko." Pag-amin niya, hinalikan ni Victor ang likod ng palad niya. "Thank you for agreeing to marry me. Hindi mo alam na pangarap kong ikasal sa babaeng gusto ko. Pangarap ko na magkaroon ng pamilya sa babaeng mahal na mahal ko." Sandali siyang natahimik at pinagmasdan ng alon ng dagat. Hindi niya akalain na matatapos ang takot na nararamdaman niya kapag ikinasal siya kay Victor. Hindi niya inaasahan na ganito kasaya ang buhay may asawa. Nakakatuwang isipin na noon nangangamba siya. Ngunit ngayon, mas maganda pa yata ang buhay niya kaysa noon. "Anong gusto mong kainin mamaya?" tanong ni Victor habang naglalakad sila pauwi. Ngumiti siya. "Adobong paa?" Napangiti rin ang lalaki. "Okay, ano pa?" Ngumuso siya at natawa. "Tsaka cassava cake for dessert, please." Pag-uwi nila sa kanilang bahay, naabutan niyang nanonood ang mga bata. Huminto sila saglit dahil nakita niyang bumaba si Vincent para kunin ang kumot. Nakita niyang inabot nito kay Sean ang kumot at tinakpan nila ang katawan ng kanilang bunsong kapatid. "Nakikita ko na talagang ugali nila paglaki," sabi ni Victor. Napangiti siya. "Sana lang hindi sila maging babaero, no?" Nagtawanan silang dalawa at pumasok na sa loob. Niyakap niya ang kaniyang mga anak na nagsilbi niyang lakas sa loob ng maraming taon. Niyakap at hinalikan niya ang mga ito na para bang natatakot siyang mawala ang kaniyang mga anak. "Love na love kayo ni Mommy at Daddy," saad niya. "Love you po," mahinang sabi ni Celine at ngumiti. Natawa siya. "Love you too." Nang dumating ang gabi, napuno ng tawanan ang kanilang hapagkainan. Naging mas maganda at maingay ang bahay na noon ay walang laman. Pinanood niya si Victor na pagsilbihan silang lahat at napagtanto niya na napakaswerte ng kanilang pamilya at napakasaya nang nabuo nilang dalawa ng magkasama. Wakas, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli, dito lamang sa Our Stories
behind. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.